Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po muli si Attorney Mike Operario. And right now, we are going to a journey sa isang misyon which to many will be ridiculous. Parang imposible kasi nga na tayo ay susuong out of comfort ng ating mundong ginagalawan. Masarap po kasi yung ikaw ay bumabatikos lang sa pamahalaan ng ligtas ka. You're not directly in the line of fire. However, this time we've been asked to render help and assistance regarding po sa sitwasyon ng ating mga magigiting na mga sundalo na nagdesisyon na magbahagi ng kanilang kaalaman ukol dito sa sitwasyon ng nakawan sa ating pamahalaan. Bilang isang abogado, mahirap tanggihan yung ganitong klase ng mga panawagan. Wala po tayong personal na benefit by doing this. As a matter of fact, like them, we will just be putting ourselves on the line. Kanya po ito ay ngayon inihahayag ko na dahil mahirap po kasi itong kalaban natin sa kasalukuyan. I've been in a political observer and was into it for such a long time. Kasi nasa Malacanang na po ako nung nag-aaral pa lang akong abogasiya sa San Beda. So since 1990, I've been exposed to both national and local politics. I have seen corruption in many levels, in many agencies. Pero ngayon ko lang po siya nasaksihan ng ganitong magnitude and level. Kakaiba po sa aking mga usapan sa mga aking mga kaibigan na mga naging mga contemporaries ko rin, nagmo-monitor ng politika sa ating bansa. Lahat kami nag-agree. This is no longer a simple corruption. This is just pure evil. It's unadulterated evil. It's a syndicate. Iba na po ngayon ang takutan po ngayon parang ano na lang buhay, karera o pera. Pag tinanggihan mo yung pera, may kakalagyan ka. Kaya yung iba, siyempre, tatanggapin na lang yung pera. At yan ang malungkot sa ating lipunan sa kasalukuyan. But I'm so happy na meron pang mga kagaya nitong mga Marines na ito na tumitindig para sa katotohanan at sa katwiran. At kaya tayo sa kung ano pa mang pamamaraan na magagawa natin, susubukan nating tumulong kung kaya natin. At it doesn't matter if we put ourselves on the line. Ganun talaga kailangan mo talagang minsan kailangan mo magsaboy ng palay sa lupa upang masigurado na mayroong tutubong mga bigas o palay para sa kinabukasan. If we don't act now, we may never have this opportunity again in the future. The nation is in serious peril dito sa sindikato na mayroon sa ating pamahalaan sa kasalukuyan. Nakikita naman natin yan, obserbahan natin sa kung anong nangyayari. Habang ang mundo ay naghahanda sa potensyal na digmaang pandaigdig, ang mga kurakot sa pamahalaan naghahanda para sa impeachment. Isa ang napakalaking kabalintunaan. It's like a paradox. Na tayo ay ang ating mga mambabatas na ngayon ay nasasangkot sa pinakamalaking kontrobersiyang dinaanan ng pamahalaan sa mahabang panahon. This is bigger than the Marcos era, yung Ferdinand Marcos Sr. era. Sila na nasasangkot sa mas malawak na nakawan. Sila ngayon yung nag-aakusa ng pagnanakaw ng 125 million at kung ano-ano pang mga akusasyon laban kay Sara Duterte. At ang pakiramdam nila
wala silang pakialam, na alam natin ang totoo, kung ano man ang pakiramdam natin, basta sila gagawin nila kung ano yung gusto nila. Ako noon, paulit-ulit ko sinabi yung tungkol dito sa impeachment ni Sara, ipipilit nila, itutuloy nila. Hindi dahil sa ito ay totoo, hindi dahil siguro naghihintay sila ng ma-incentivize na muli ang impeachment. Kagaya noon, na lumabas yung totoo, may mga 150 million na reward para doon sa pipirma ng impeachment. At ngayon, nung nag-umpisa itong impeachment, may patutsyada pa kunyari itong si Abante na hindi na daw sila interesado sa impeachment. Kaya sa isang video ko sinabi ko parang lang to parang nagpapapresyo lang, parang nagpapakipot para habulin na ituloy ang impeachment. Nakita nyo naman, pagkatapos niya sabihin nyo na parang marami sa kanila hindi desidido kung itutuloy ang impeachment, siya yung nag-endorso ng impeachment. Pagkatapos, si Congressman I think I forgot his name, who was Rufus Rodriguez, na ang ganda ng kanyang presentasyon at mga tanong ukol doon sa sufficiency and substance of the complaint. Pero nung nagbotohan na, biglang boto rin pala siya doon sa na ito ay ituloy because it is sufficient in form and in substance. Parang ang ilang it is becoming more consistent dun sa aking sinasabi na apparently parang itong mga posisyonan na ito na kunyari ay ayaw, parang ang iba ang intensyon, na parang ito ay naging mga bargaining chip na lamang. Anong pinagbabargainan nila ay kayo na po ang magbuo ng sarili ninyong sa pantaha. Pero hindi natin mapapayagan na ganun na lang ang sitwasyon ng ating lipunan. Habang may mga magigiting na nagsasakripisyo ng kanilang sarili, potentially ng kanilang buhay, ng kanilang mga pamilya, naririto tayo sa comfort ng ating bahay at nagmamasid lang at nanonood. Siguro ito na yung panahon para ang bawat isa sa atin magbigay ng ating contribution upang maisaayos yung ating pamahalan, yung ating lipunan. Nung bata pa tayo, nung tayo ay mga elementarya, tuwing Lunes ay flag ceremony. At pag kami ay nagsisikanta ng elementarya, napapagalitan pa kami ng teacher kasi kumakanta lang kami doon sa last two lines ng Lupang Hinirang, yung aming ligaya na pag may mga api ang mamatay ng dahil sa'yo. Natutuwa kami na pag doon lang namin nilalakasan yung pagkanta. Bilang isang, it was like a joke for us. Hindi namin kasi naintindihan noon kung ano ang ibig sabihin noon. Pero sa ating pagtanda, habang nasasaksihan natin yung nagaganap sa ating bayan, yung huling isang talata na yon, aming ligaya na pag may mang-aapi ang mamatay ng dahil sa iyo. Namnamin ninyo yung sinasabi niya. Yan ang ating national anthem. At ang pang-aapi ay hindi lamang po pang-aapi ng mga dayuhan. Ang pang-aapi ay sa mahabang panahon ginagawa din. Ang mas madalas na itong ginagawa ng kapwa natin Pilipino. Ano ang ating gagawin? It is time for us to embrace yung ating papel at maging totoo tayo doon sa ating lupang hinirang. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.